Abundance card. Ito ang inyong reading. I'm sensing influencer vibe. Maybe this person is an influencer or this soul, na nabubuhay pa siya. Malaki ang kanyang influensya sa mga tao at hindi siya actually makakalimutan. Okay, wait, let me shuffle again. Okay, so marami ka siguro na pagdaanan and this soul is actually watching you from afar. I'm sensing that this is one of your relatives or maybe close friends na meron ka. And actually, nafe-feel ko yung kanyang kalungkutan while watching you from afar. Speaking of, at gusto niya sanang lumayo ka sa mga toxic na tao or bagay. At I feel na iniingatan ka niya sa mga negatibong tao. Tuwing nandyan yung negative na tao, ginagabayan ka niya. At I feel na yung iba sa kanila, hindi sila umaalis. I feel na sa pamamahay, I'm not sure if this is really one of your relatives, but I feel like some of you, this is kind of like a close friend. Pero hindi siya lumalayo sa'yo. Okay, parang bihira siya lumayo. So, this person acts or soul acts as a guardian angel for you. Okay, marami siya mensahe. So, I just let it be. Clarify natin yung cards to gain more information. Okay. Gusto nilang sabihin na maraming nagbago. And also, gusto sabihin ng kaluluwa na ito na siya ay nai-stress sa problema sa mundo. And the soul wants for you to know na they keep an eye on you. Because you do have a backstabber person around you. I feel like around the house. Kaya madalas siya nag-i-stay sa'yo. Kasi yun nga, pinoprotektahan ka niya, ginagabayan ka niya, or binibigyan ka niya kunwari ng signs for you to be aware about these things. So, we have this one. So, gustong sabihin ng soul na ito na yung yumao, na konektado siya sa iyo at sometimes nagsisend siya ng panaginip or mga signs sa iyo. Kasi I really feel like, look at that, this soul is really keeping tabs on you. Siguro madalas yung maramdaman yung kanyang presensya or madalas makita ka ng mga signs about this soul, okay? Nasabi ko laging person, sorry. So, we have authentic and memories. So, yun nga nabanggit ko sa inyo kanina na madalas makita ka ng memory about this person. And with the authentic, I feel like gusto lang niya magparamdam sa'yo na nandito siya. Kaya nagpapakita siya ng sign sa'yo. So, some of you ba kilabutan, wag niyong actually ramdamin masyado kasi to be honest, parang gusto nila ipakita lang sa inyo that they are still here, they still care for you, and so on. So, you have the free and profession. So, yung soul na ito, gusto niya sabihin sa'yo na mag-break free ka sa mga negatibong bagay at mag-focus ka sa iyong work or gawain kung saan ka talaga nag-e-excel. I-let go mo yung mga bagay na hindi nag-a-accelerate. Okay, kasi some of you do have ideas at saka marami kang naiisip na mga bagay, lalo na sa negosyo, gusto mo mag-push forward yung iba mong naiisip. At nalulungkot yung soul na ito sa'yo kasi minsan dahil din sa masyado kang creative or talagang marami kang iniisip na bagay, at bigla ka nag-push forward doon at hindi ka sure, yun yung madalas ka nag-fail. So, kaya nga kinagabayan ka kasi, yun nga, natatakot siya whenever you think of something, you go after it, at tapos sometimes nagna-downfall.
Kaya yung gusto sabihin ng soul na 'to, mag-focus ka talaga sa bagay na kung saan ka nag-e-excel at hindi do'n sa mga bagay na parang bago lang sa'yo, di mo alam ang gagawin, and so on. I feel na mag-focus ka sa mga bagay na hilig mo talagang gawin, kaysa do'n sa mga bagay na parang, napipilitan ka lang kasi yun yung hindi magwo-workout. So ito yung sasabihin sa'yo ng kaluluwa na yun nga, sometimes you really have to withdraw of something kasi yun nga, nagko-confuse ka sa iyong mind. Parang paulit-ulit ka nang iniisip at gusto mong i-try maraming bagay, okay? Kaya nandito siya kasi gusto niya actually na tulungan ka with regards sa iyong career, as you can see. And I'm sensing really influencer vibe. I'm not quite sure if this is about this soul or this is with regards to you. I'm sensing that you're really destined for this influence vibe din. I feel na kaya ka rin niya sinusuportahan kasi I have a feeling na pareho kayo na parang ganito yung vibe, that you do have that influence or tendency na mag-filter yung mga tao sa inyo. So, let's see what we have here. So, we have this one. So, tulad ng nabanggit ko noong umpisa, that there's definitely people around you na hindi mabuti. That's why this soul is actually guarding you or protecting you from those kind of people. At I feel na malungkot yung energy dito sa set ng cards na to kasi nalaman niya kung ano yung ginagawa ng masamang tao na yan as you can see. And whenever that person is near you, dumarating siya para protektahan ka. Kasi ayaw ka na niya malungkot. So, siguro patuloy ka pa rin binubuli kung sino man yun. And wow, this is actually nice. So, gusto sabihin ng soul ng iyong yumao is that he or she is definitely helping you out. And this soul, I'm not sure if guys, this is your lover. Kasi kung lover niya siya na na nag-pass away na, mahal ka pa rin niya guys. And this person still supports you and loving you from afar. And kaya ganon na madalas siyang malapit sa'yo. Naiyak talaga ako nung hinold ko tong cards na to. Parang na-feel ko yung talagang pagmamahal niya na pinili niya actually na pumunta lang sa iyong lugar para bantayan ka, kaysa naman sa magsaya siya mismo sa langit. Masaya na siya dapat, nasa langit na siya. Pero, I feel like pinili niya na protektahan ka. Okay? Kasi mahal ka niya. I feel na mahal ka rin ng Panginoon, to be honest with you. So, you have this one conflict. So, yun nga, nakita niya to. Yung conflict with these people. I feel na yung isa sa clue natin dito, yung sa gusto niya ibigay sa'yo na clue kung sino man yung tao na toxic na yan, palaaway siya. I feel na yung some of them palamura is what I sense here. At saka itong tao na to ay napaka-materialistic. At ang totoo lang, hindi ito masaya sa kanyang buhay. Kaya siguro nambubuli siya, nanggugulo kasi ayaw niya na maging maayos yung buhay mo. Gusto niya lagi magulo yung buhay mo. Gusto niya rin na maging addicted ka sa money and so on. So, I really feel sad energy kasi I feel na hindi mo ka-vibe kung sino yung salbahing tao sa inyong buhay. Gusto sabihin sa inong kaluluwa na yun, na itong tao na to also is bossy at saka lagi siyang focus sa career. Gusto niya magkaroon ng achievements. And this person keep tabs on you kung sino man yung masamang tao na yan. As you can see. So, gusto sabihin sa inong kaluluwa na to, na about this person, na masama sa inyong buhay. At nakikita ng taong ito, na ikaw I feel na nasa mabuti. Like ang ginagabayan ng Diyos at hindi lang Diyos, kundi pati ng mga loved ones mo na nag-pass away. Kasi maybe you're somebody na may kailangan gawin sa mundong ito. And gusto sabihin ng kaluluwa ng iyong yumao na he or she is guiding you, protecting you from this harmful person na napakasama, control freak, and so on. So, the abundance here. So, gusto sabihin sa'yo ng
yung yumao na someday you will have this, makamit mo rin yung abundance. Just have faith and believe in God. At saka yung mga paalala niya sa inyo na mag-focus ka sa bagay na nag-excel ka rather than sa ibang bagay na hindi mo pa alam or parang deado ka, wag ka mag-focus doon. I really feel na some of you really into having a business, honestly, or gusto mag-try ng ibang trabaho na hindi nag-resonate sa inyo. So, parang gusto ng kaluluwa na ito na mag-focus ka, na alamin mo yung sarili mo, yung bagay na mga kaya mong gawin, okay? So, anyway, let's see what we have here. I really feel like some of you, this is a good friend of yours. I don't know why, but I sense ambush. Okay, pero yung word natin is abuse. So, we have this one in either way. Alright, so tulad na nabanggit ko sa inyo kanina na may tao sa inyong buhay talaga na salbahe, and maybe this person is definitely abusive at baka siya yung dahilan kung ba't nagkaroon ka ng downfalls in the past or pinipilit kanyang pabagsakin. I feel like that person is working behind the scenes, to be honest with you. Kaya itong kaluluwa ay pinoprotektahan kanya from that person. So you also have this one. I have a feeling that most of you do have a mission work to do in this world. Kaya ka rin niya pinoprotektahan. And with the compass being here, parang maraming directions. At siguro ito yung dahilan kung bakit kanya actually ginaguide, kasi magulo yung isipan mo kung saan ka patungo. Kasi naguguluhan ka sa yung ideas. Maybe marami kang ideas. As you can see here. At tinutulungan ka niya with regards sa decision making. So, we have this one in either way. So, to be honest, ito yung na-unlock yung inyong abundance, yung inyong wealth. Dahil meron toxic na tao sa inyong paligid, kaya hindi pa yan na-unlock. But yet, yung yumao nyo, sinabi sa inyo na darating din itong abundance. But we have to have faith. Alright, so we have this one kiss. Oh, this is sweet. So, if ever this is a lover of yours that passed away, kasi sabihin na sometimes kinikiss ka niya. This is sweet. So, we have this one poison. So, I feel like it's more on brainwashing or poisoning the mind. So, gusto sabihin ng yumao na to na huwag kang maniwala sa sinasabi ng kung sino man na masama na yan, kasi that person is kinda like brainwashing you or directing you onto the wrong things. At baka may sinasabi rin siya sa inyo na masasakit na salita that causes you to be sad. I feel na worried itong yumao kasi you could be somebody na maramdamin, okay? At mabilis ka masaktan sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya, iniiwas niya ikaw sa mga taong ganito. So, we have the unique. I really feel like happiness in my eyes. Like, umiyak yung tao na to sa tuwing inaapi ka ng masamang tao. So, we have the 4 in reverse. So, tulad na nabanggit ko sa inyo kanina na yung yumao mo sinasabi na you are a unique person, at kahit yung masamang tao na yan, napapansin din niya yan, kaya rin siguro na gusto kanyang pabagsakin kasi ito'y nakita niya sa inyo. That you're very unique, and maybe some of you, you're doing your mission work here on earth. As you can see, bihira kasi yung mga tao na ginagampanan yung kanilang mission. Kaya ayun, siguro tong negatibong tao na yan, they work for evil, that's why they are destroying you. At ang tao na to, focus siya sa pag-destroy ng inyong opportunity. So make sure if ever you do have an opportunity, talagang, maging introvert na lang kayo, guys. Huwag niyo sasabihin na lang yun sa ibang tao, lalo na sa taong ambusado na ito. Okay? And if ever you're into business, make sure na on alignment siya sa mga bagay na gusto mo mangyari. So, let's see what else do we have here.
Okay, gusto rin sabihin ng iyong yumaon na huwag ka mag-focus sa negative na bagay na sinasabi ng taong ito. Okay. Some of you do have a new business in mind. And I feel like this soul is definitely happy about it. Kasi baka ko naman yung isa sa naiisip mong bagay, talaga nag-resonate yan sa inyo. Okay. Some of you could have nightmares. Kasi minamanifest yan ng negatibong tao sa inyong buhay. So make sure at night you really need to pray to God na wag mong manifest sa yung dreams kung ano man ang minamanifest sa negatibong tao na yan, kasi baka minamanifest niya na magkaroon ka sana na certain na panaginip. Okay, make sure na sabi mo sa Panginoon na ipakita niya lang sa'yo yung mga bagay na gusto niya ipakita sa'yo as a sign. Alright. So we have this one. So this also calls about abundance. Kasi si Empress, look at that. It's kind of like about groundlessness. Okay, and also being kind, loving energy. I really feel teary-eyed when I hold this card, honestly speaking. Well, this is nice. We have good upright cards. Ibig sabihin lang nun, gusto sabihin ng yumao mo na manatili ka sa iyong pwesto kung saan ka man. Kasi doon ka talaga I feel natagsibol. Okay, doon ka talaga mag-excel. So, ibig sabihin lang nun, this is again with regards sa inyong career na gusto niya sana mag-focus ka talaga sa bagay kung saan ka nag-excel. And it will definitely grow because with the Hierophant here, you are aware to yourself kung saan ka talaga magaling. Okay, I feel like some of you really know or aware about it already. So, remember na huwag mo sasabihin sa iba kung naman ang binabalak mo. Kasi, may tao sa inyong paligid na pinipilit niyang pabagsakin ka. Kasi, with this one, I'm sensing na darating din talaga yung panahon na magkakaroon ka ng abundance. Kasi, si Wheel of Fortune ay naka-upright sa'yo. So, ito yung gusto sabihin sa'yo ng yumao. Na if ever you are introvert and you're just working in silence, someday you will accelerate, okay? So, wag ka mag-focus sa mga bagay na hindi ka passionate, okay? And with the Page of Cups in reverse, I feel like this is with regards sa tao na masama sa inyong buhay. I'm sensing as well na kung sino man yung taong masama na yan, this person also curses with the energy. Okay, so mag-ingat ka sa taong yun and make sure na huwag ka magbibigay ng kahit ano sa taong yun kasi baka gamitin niya yung bagay na yun to curse you. Kasi kung sino man yan with the Page of Cups in reverse, parang hindi talaga kayo swak sa isa't isa, lagi kayo nag-aaway or di pagkakaintindihan. So, I feel na wag mo na lang siyang pansinin and make sure wag ka magbigay ng kahit anong mga regalo, lalo na papalapit yung Pasko. Iwasan mo muna magbigay. I feel na sa yung kapwa kasi I kinda like feel like there are snakes around you. Kaya, pinoprotektahan ka ng yumao mo dahil sa taong yan. At gusto sabihin sa'yo ng iyong yumao na I feel like the one that resonates with you, ito yung bagay na nagpapasaya sa'yo. As you can see, I feel like your inner child will be happy with it. I'm sensing that it's more on kinda like a business venture, honestly speaking, that has to do with what your inner child likes to do. So with the Emperor, oh, this is actually nice, guys, okay? Kasi you do have Emperor, meron ka ring Empress, okay? Kasi I feel like yung iba sa inyo, yung yumao nyo siguro is yung lover ninyo. So, si Empress at si Emperor ay parehong nasa reading ninyo. As you can see. Gusto niya sabihin na kahit man nasa other side na siya, masaya na siya sa kanyang buhay, lagi ka pa rin niyang iniintindi at minamahal.
Oh, this is actually sweet, okay? Kasi I feel na masaya siya sa inyo. So, if ever this is a lover of yours, loyal siya sa inyo, guys. Kahit na pumanaw siya. Parang hinihintay ka niya na sabay sana kayong pumunta sa langit, which is nice. So, I'm also happy. I think this is a good soul, honestly speaking. Kasi, hindi ko na-feel na what they call this, na-reject siya sa langit. I'm feeling na bumaba lang siya para supportahan ka and be protective of you, to be honest. And of course, whenever you pray also, magpasalamat ka rin to this soul na patuloy kang ginagabayan, patuloy na nandyan para sa inyo, honestly speaking. Kasi I feel here siguro yung masamang tao na yan, may mga nabanggit siyang hindi mabubuting salita sa inyo at minsan bumabagabag yan sa inyong isipan. As you can see here, kaya yung message sa inyo is huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng negatibong tao na yan sa inyong buhay. And with the Emperor being here, I feel like if ever this is about a business, gusto yan sabihin sa'yo na someday, he will be like this Emperor. Kasi si Emperor more on, parang din siyang abundance card din with regards to guys na masculine vibe yung mga hari, di ba, mayayaman yan, tsaka magaling sa business, di ba? So, someday, magiging ganito ka rin. Have faith lang, guys, at tsaka focus ka talaga sa kung ano yung nagpapasaya sa'yo, lalong-lalo na sa negosyo. Huwag kang mag-focus sa negosyo na hindi ka naman nag-excel or yung something na hindi nag-resonate sa inyo. I feel na madalas kang paalahanan ng kaluluwa na to about it at parang pinupush ka niya doon sa bagay kung saan ka talaga magaling. Okay, feel na naiyak ka, hugs to every one of you. Take some time to heal, guys. And I really like the message of your past loved one kasi talagang mahal na mahal ka niya at magpasalamat ka talaga sa kanya. Kasi I feel na parang araw-araw siya lagi na ginagabayan ka niya. I feel na madalas siya nag-aalala nga sa inyo. Kasi yun nga, may negatibong tao sa inyong buhay. And make sure that mag-introvert ka at saka iwasan mo yung masamang tao na to. Okay, hanggat maaari, wag ka munang mag-send ng regalo ngayong Pasko. Kasi yun nga, baka gamitin na pang-curse lamang again sa'yo, okay? So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless you. Sa pumili ng send card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng inyong yumao sa inyo. Okay, so may tumatahol actually sa labas ng bahay. So, ibig sabihin na nun, siguro may away. Okay. I'm sensing heaven sent. Okay, some of you, this could be, I'm really sensing grandma energy, lola, or lolo can be. At I feel na kung sino man siya, parang matagal na siyang namatay. Ilang years na nakalipas. I feel like for some of them, they are happy for you. Parang bumabalik lang sila dito para ipaalala na dalawin mo sila sa araw ng mga kaluluwa. So, i-clarify natin to gain more information. I feel like they are hoping na sana maalala mo sila. Pero na-feel ko yung parang masayang vibe sa kanila kasi siguro they are definitely at peace in heaven. Okay, kasi yun nga, matagal na nga silang wala dito. So, you could be just wondering kung meron bang yumaon na may gusto sabihin sa'yo. Maybe that's why you're here.
another dimension. Okay, I don't know why, but I sense third party. Very interesting. So, let's see what we have here. So, we have the worship. So, no wonder why. So, gustong sabihin sa'yo ng yumao na mag-ingat ka sa third-party situation with regards sa ating mahal na Panginoon. Kasi maybe some of you, mas minamahal nyo kunwari yung isang bagay before the Lord. Iwasan nyo na, let's say, mahalin yung pera before the Lord, or it can be about sa idolism, can be you're into K-pop, or whatever idolism there is. So, iwasan nyo yun kasi makaka-apekto yun sa inyo once that you pass away. So, pinapaalahanan ka niya para, yung ending, mapunta ka sa langit, okay? So, I really feel na this is more likely a homey vibe yung pakiramdam ko sa kanya kasi maybe parang yung intention niya dito is focus siya sa'yo on how you will go to heaven is what I sense. So parang siyang nagpapayo sa inyo bilang magulang or bilang lolo or lola, okay? So which is nice. So with the apology and forgive, so pinapaalala niya sa inyo na forgive. So, focus talaga siya on how you will go to heaven, okay? So, remember to forgive and you will be forgiven kasi we have double forgive cards here. So, pinapalahanan ka niya about one. So, you also have the desire and robbery. So, gusto rin niyang i-remind ka na if ever you desire something, make sure that you are actually not doing something nasty to have it. Ayaw niya na magkaroon ka sana ng kasalanan. Gusto niya talaga na maging mabuti kang tao, okay? Siguro siya yung tipong parang parent energy na madalas ang nire-remind yung mga bata na wag magsinungaling, wag mangupit, and so on. So, yung parang ganun ba na vibe? So, anyway, we also have the heal and friendship. So, anyway, gusto sabihin ng I feel na lola or lolo mo na parang mo siyang friend. Okay? Kapag kumari malungkot ka, dyan siya lagi. And I feel like this soul is also crying. Kung sakali man naapi ka, I feel na parang gusto niya ituring mo siya na kaibigan. Na, porket na nandun na siya sa langit. Inisip mo siguro na wala nang pakialam, nandun na siya eh. Hindi ganon. Gusto sabihin sa'yo ng iyong yumao na nandyan siya as a friend. Okay? Ginagabayan ka niya at sinusuportahan at the same time kapag umiiyak ka, nandyan siya sa iyong tabi. So we have this one, so you have the blessings and ideas. So I feel here as well na I'm sensing na binibigyan ka niya actually ng mga ideas kung I really feel kung ano yung nagbibigay sa'yo actually ng biyaya with regards sa money. Okay, so siguro some of you naguguluhan ka pa kung saan ka kaya mag-excel or ano kayang negosyo. At saka, I'm sensing as well na with the homeless being here. So if ever the case situation here is parang nangangailangan ka ng trabaho, ng negosyo, siya yung nagbibigay sa'yo ng idea. Yung soul. So you have the gifted here. I feel na isa sa ginagawa niya for you is definitely showing you on what you need to do. Actually, masakit yung throat ko nung hinawakan ko yung cards na to kasi I feel like you do have to be introvert with regards to this opportunity. Kasi nga, iniiwas na baka may mga tao na gumagawa sa'yo ng mali or baka hadlangan ko naman ng blessing na yan. Kasi with the gift being here, so ibig sabihin na nun na meron ka mga talento. Alright, so yung ginagawa ng iyong yumao is that the soul is giving you ideas or signs kung anong magandang gawin. Actually, it kinda like remind me kung sakali man na may problema ka na simple lang, like let's say you are playing a game and you don't know how to overcome it, yung problema dun sa isang game. Kumari, tactical game siya. Hindi mo siya naresolbahan ng isang araw.
Tapos, nung gabi na panaginipan mo kung paano yung gagawin. Actually, gusto sabihin sa'yo ng yumao na siya yung nagbibigay ng idea sa'yo kung ano yung dapat gawin. So, I feel like it's kinda like the vibe that this soul gives you. So, anyway, we also have, wow, this is nice. Actually, mabait yung iyong yumao kasi yung gusto ng yumao mo na yumaman ka or umasen. So, para naman, maranasan mo mag-indulge. Kasi some of you could be in this state na may problem ka with regards sa money to the point na hindi ka na nakakapag-indulge. So, gusto sabihin sa'yo ng iyong yumao na gusto niya sana na umasenso ka para kahit papaano maranasan mo na, makatikim ng naginhawang buhay or, magkaroon ka sana ng bakasyon, mag-enjoy ka sa buhay mo. Kasi siguro madalas nakikita niya na malungkot ka, as you can see. Kaya yung soul na ito na natanong mo sa akin, mensahe niya talaga is, parang gusto niya pasayahin ka at gusto niya ilagay ka sa tamang lugar. Parang pinapalahanan niya sa'yo, syempre, na maging mabuti kang tao. So, yung the live and learn. So, gusto sabihin sa'yo ng iyong yumao na may mga bagay talaga na nangyayari, okay? Kasi some of you, there is this apology and forgive, okay? So, if ever you've done something wrong in the past, forgive yourself, guys. And of course, remember to ask for forgiveness to the Lord as well. And live and learn. Matuto ka sa pagkakamali mo, lalo na sa pag-handle ng money. Kasi baka naman dahil sa pagkakamali mo dati, kaya nangyari is nagkaroon ka ng issue sa money, sa wealth. Okay? So, with the rejoice, so gusto sabihin sa'yo na yung yumao na once that you live and learn, natuto ka sa mga pagkakamali mo, you will be in this state of happiness and joy kasi, magkakaroon ka ng abundance, alam mo na i-handle yung money mo, magiging masaya ka na, mag-enjoy ka na, at I feel na masaya din ng iyong yumao kapag ganito na yung nangyari sa inyong buhay. Parang gusto ka niya talaga maging accelerated with regards sa yung, career side or opportunity. So, we have this scent. So, I really sense the energy of happiness and joy in this energy. So, siguro ito yung representation ng iyong yumao na mahilig siguro siya sa halaman, sa flowers. Parang ang homey vibe, parang grandma and grandpa vibe, lolo't lola. Okay. So, I'm sensing na gusto niya palahanan sa inyo na maging grounded ka. At saka, I feel na gusto niya rin na ipaalala sa inyo yung mga panahon na you used to admire simple things in life. Okay, parang gusto niya rin na kapag umasenso ka man, isipin mo rin na may mga bagay na nagpapasaya sa inyo na simple lang. At saka na mga panahon ngayon na parang konti lang yung budget mo and so on. May mga bagay din na dapat ka rin pasalamatan sa Panginoon, okay? So, remember that. So, I feel yung energy niya rin na parang pinapalahanan ka rin about religion is what I sense. And of course, as a parent or as a what we call this as lolo't lola rin, pinapalahanan sa atin na wag tayong kumupit at so forth. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. I don't know why, but I sense wag kang kurakot. I don't know, baka may politician na nanonood sa atin. Okay, so let's see what else. So, we have the 10 in reverse. We also have the Cairo. This is nice. Okay, so gusto niyo isang sabihin sa inyo guys, kahit na nag-ending yung kanyang buhay, kasi 10 could mean ending, okay? This soul is still cares for you. So, yun yung gusto niyan sabihin. At pinakita naman yan actually sa inyong card that this soul really cares. So, you have this one in either way. We also have these, messages. So, some of you, yung soul natin, sinasabi niya na minsan nagugulat ka dahil meron bigla ang message or it can be there's something that will remind you of them.
As you can see. Parang gusto niya sabihin sa inyo, huwag kang matakot sa kanila. Okay? Kasi di naman nila intention na manakot sa inyo. Kasi based on your reading, siguro ito yung nararanasan mo minsan pag nalulungkot ka, nararanasan mo malamig sa paligid and so on, kasi parang niyayakap ka ng soul na ito tuwing malungkot ka, okay? So, huwag ka sanang matakot, yun yung mensahe niya sa inyo. So, at saka kung nakita ka ng signs about this soul, na mag-remind sa'yo sa kanya, huwag ka rin matakot. Para sign lang niya yun na nandun siya sa paligid. So, we have this one here. I also have this. Okay, so, gusto yung sabihin sa'yo na iwasan mo na maging deceitful. So, pinapalahan niya sa inyo na huwag kang gagawa ng masama. So, we have this one in reverse. Ibig sabihin, in either way, ayaw kanya na gumawa ng pagkakamali, ayaw niya makasakit ka ng inyong kapwa. We have this one, at saka iwasan mo rin na para maging gossiper or mag-espiya sa ibang tao. We also have this, my dream come true. Tama ba? Hindi ko siya mabasa. Yeah, my dream come true, but it's in either way. We also have this, treasure is in reverse. So, ibig sabihin lang nun, guys, hindi nyo pa to na-unlock. Okay, parang patungo pa lang kayo dito. But yet, on your end, I feel like you really have to learn more about yourself, about your past mistakes, and so. Kasi magagamit mo yun na tool para ma-achieve nyo to. So, kung ano man ang mistakes yun noong past, huwag yun nang uulitin uli and make sure that you're learning from your mistakes. Kasi gusto sabihin ng inyong yumao na gusto ka niya actually na umasenso sa buhay at ayaw niya magkaroon ka ng stagnancy. At first of all, gusto ka niya maging mabuting tao. So, obvious naman yun sa ating reading. So, anyway, let's see what else do we have here. Some of you siguro mahihain kayo, guys. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Okay. I feel na paano wala na siyang masabi kasi nabanggit na niya lahat. Okay. Let's see what else. I feel like I have. So, anyway, we have this one. Alright, so yun nga, may issue ka with regards sa money. Okay, and I feel na gusto sabihin sa'yo na yumao, dapat iwasan mo yung mga bagay na nagde-drain sa inyong money. Like example, bad habits and so on. Kasi ito ay naka-reverse pa. Kung naka-upright sana yan, ibig sabihin na-ignore mo na. But this is in reverse, ibig sabihin you keep on pushing forward to this negativity na nag-push sa inyo mag-drain ng money. Okay? So whatever this is, you really have to let it go para umasenso ka na sa inyong buhay. And kung ano man ang gusto sabihin sa'yo na yumao na to, gusto niya sabihin sa'yo na gusto ka niya maging masaya. At saka gusto niya sabihin sa'yo na minamahal ka, honestly. At gusto niya nakita na nag-enjoy ka sa iyong buhay. So, the justice in reverse. So, iwasan mong gumawa ng injustice na bagay or mga masasamang bagay. Gusto niya rin na sana mag-push forward ka na walang natatapakan na tao or walang ginagawang kalokohan. Kagaya nito, iwasan mo magnakaw. You also have this one here and this as well, okay? So, I'm sensing na some of you are definitely a good person at minsan may mga bagay lang talaga na nag-iikayat sa yung gumawa ng masama, can be na-impluwensyahan ng barkada and so on. So, iwasan mo yung mga bagay na yun. Gusto sabihin sa'yo ng yumao na to, piliin mo yung barkada or mga, let's say, mga tao sa paligid na talagang mabuti rin
para ma-adapt mo yung kabutihan na meron sa kanila kaysa naman sa mga salbaheng barkada na pupunta ka sa kamalian. Kasi to be honest, yung yumao mo, gusto niya talaga na maging mabuti kang tao, gusto niya mag-end up ka sa langit. Okay? Kasi I feel na whomever this is, this soul managed to go up in heaven. At saka gusto niya banggitin sa inyo na siguro nung unang panahon, stricto siya sa inyo. Kasi yun nga, gusto kanya maging mabuting tao. Pinakita naman yan actually sa inyong reading how this soul really reminds you to be a good person. Okay, so parang gusto sabihin magpakabait ka. Okay, so anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless you. Sa pumili na mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng inyong yumao. I kinda feel like regret energy, okay? And I feel like this soul has childhood issues or even memories. Very traumatic energy is what I see here. At ayaw ng kaluluwa na ito na ma-experience mo yung same fate, kagaya nung nangyari sa kanya. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, paano feeling ko message din siya ng mahal na Panginoon for you guys, alright? Kasi I have a feeling that you are definitely a good person, a very authentic one. I also feel like parang sa talaga yung energy. Okay, siguro kung sino man siya, malungkot siya. Okay? Kasi siguro may mga bagay siyang hindi na-experience siya. So, we have the free and this one. So, gusto sabihin sa inyo ng yumao na ito na iwasan mong maging materialistic. Break free from such toxic habits. As you can see, I feel like that is something na holding you back from the Lord. Parang din siyang ka-vibe ng number 2, which is teaching you on how to be good. Pero ito kasi yung mga naranasan niya, yung mga bagay na nire-regret niya, at ayaw niya matulad ka sa kanya. So, yung the merit making a nightmare. So, gusto niya sabihin sa inyo na kapag nakaranas ka ng nightmare, mga hindi mabubuting bagay, tuwing gabi, mag-pray ka sa Panginoon, as you can see. And be grateful na rin sa tuwing naliligtas ka niya, kasi maybe you do have nightmares, at minsan naliligtas ka kapag tinawag mo yung pangalan ng mahal nating Panginoong Hesukristo. So, yun yung dapat mong gawin, na tawagin mo ang Panginoon sa tuwing nagkakaroon ka ng nightmare, okay? And of course, if ever you do experience it, remember to pray every night na pag-pray mo sa Panginoon na hindi mo na sana maranasan yung same nightmare na naranasan mo before. And remember that whenever you don't have a nightmare, be grateful kay God kasi sinagot niya yung prayer. Alright? So, gusto sabihin ng yumaon na siguro namatay siya dahil sa aksidente, as you can see here. And with the connected being here, ibig sabihin lang nun na kahit namatay na siya, connected pa rin siya sa inyo. At saka gusto niya sabihin sa inyo na umiwas ka sa mga bagay na pwedeng mag-cause ng accident. Kasi I feel like this soul has a traumatic experience with regards sa accident, kasi baka yun yung naging cause of death niya. Alright, ayaw niya makaranas ka ng ganong klaseng death. Okay, so let's see what we have here.
So, you have the fright and treasure. So, ito nga yung regretful siya. Siguro siya yung tipong tao na tipong soul that, nung mga time na buhay pa siya, masyado siya materialistic. Okay, at sa ngayon, parang takot na siya na maging materialistic kasi nalaman niya na ito pala yung nag-hold back sa kanya from the Lord. Siguro naging alangan yung kanyang kaluluwa if God will forgive him or not, okay? Ayaw kanya actually mapunta dun sa alam mo na kung saan, okay? So, kaya iwasan mo maging too materialistic. Okay, iwasan mo yung kanyang pagkakamali. Kasi I feel like until now, this soul feels regretful sa mga bagay na nagawa niya before. So, yun nga, we just stop being here. So, with the marriage and this one nurture, so, I'm sensing na whomever yung yumao na to, gusto yung sabihin sa inyo, na mag-ingat ka sa mga tao na parang nag-i-stop ng inyong connection with the person that you do care about. Kasi some of you already meet a person na talagang nagmamahal sa inyo. Yung hindi toxic relationship. And I'm sensing here na gustong sabihin ng yumao mo na kung sino man na mabuting tao na yan, there's a potential na magkaroon kayo ng anak and get married too, as you can see. And if ever you're still single, gusto niyang paalahanan sa inyo that if ever you will be married to someone, make sure na kung sino man yung tao na yan, ito ay mabuting tao. At gusto niya rin sabihin sa'yo that if ever you already found the one, may mga tao na backstabber na pipilitin niyang mawala yung mabuting tao sa inyong buhay. Kasi mga masasama na yan, ayaw nilang nakikitang masaya yung ibang tao. Okay, so we have the mindfulness card. So, no wonder why we have this one. Ibig sabihin lang nun guys, be mindful ka rin sa mga tao sa inyong paligid kasi you also dealt with people na parang pinipigilan niya yung kaligayahan mo. Okay, and also be mindful na rin about sa mga bagay-bagay na meron ka kasi, some of you guys, marami siguro kayong materialistic desire to the point na ito yung baka bagahin nyo na magdadala sa inyo pababa. So, make sure iwasan nyo yun. Be mindful about what you're doing. Okay, yun yung mensahe sa inyo ng inyong yumao. So, I really feel like yung energy na 50-50 siya, na matatanggap siya sa langit o hindi. Parang siya hindi naman siya actually nasa baba kasi if ever this soul was down there, hindi tayo makakuha ng message from that one, from that soul. Okay, siguro ito yung soul na nasa purgatory. Okay, at I'm not sure if God will give him a chance kasi kung him or her a chance kasi kung bibigyan man siya ng pagkakataon ng Panginoon, if ever this soul wasn't able to go to heaven, then this soul might reincarnate para gawin niya kung ano man ang tama niya dapat na gawin. Okay? So, ayaw ka niya actually patulad sa kanya na alangan yung kaluluwa. So, you have to use in here. I feel like this soul wants you to know that you really have to use your money wisely. Wag lagi sa materialistic desire and observe your life na rin kung mas marami ka bang nabigay sa sarili mo kaysa sa naipantulong mo sa iba. So remind yourself to actually use the money to help others. So, yung mapapayo ko lang sa inyo guys, tuwing sa sweldo kayo, maglaan kayo ng envelope for charity work, at least 10% of your salary. Ilagay nyo dun sa envelope para kung sakali man may nangailangan ng tulong, may nanlilimos or so ever, dun kayo kukuha. Kaya kasi minsan hirap kayo magbigay ng pera sa mga nangailangan kasi wala kang nakalaan na pera for charity work. So make sure you do have that money for charity. Okay, so we have this one. So this is with regards to abundance as well. So we also have this one in reverse. So, I feel like some of you,
Could be, parang binabaliwala niyo yung mga payo sa inyo. Siguro kung madalas kayong makinig ng mga, let's say, hula, naka-reverse kasi to, minsan iniiwasan niyo yung mga payo. So, huwag niyo iwasan yung mga payo, guys. Kasi, baka yung mga payo ng mga, let's say, nanguhula na yan, baka naman yan yung magdala sa inyo into, something that is abundant. And we have the lie here. We also have these memories. Okay, don't leave a lie is what I said. So some of you, honestly, nalulungkot lang ako kasi I feel like it's more likely about social media. Maybe whomever this is, this soul could have used social media para ipangmalaki yung mga na-accomplish niya. Okay, basta masyado siyang materialistic. Iwasan mo yung pagpo-post at saka fake it till you make it. Iwasan mo yun. Iwasan yung mag-lie kasi may gialangan din yung kaluluwa mo if you are a liar. So with the memories, ibig sabihin lang nun, may mga napagdaanan siya, may mga nagawa siyang mali sa kanyang buhay na ayaw niyang gawin mo rin. Okay? So gusto niyang sabihin sa'yo na nagsisisi siya sa ginawa niyang kalokohan in the past. Maybe this is a liar too. At ayaw niyang gawin mo rin yun. Siguro siya rin, hindi siya nakikinig ng mga payo before. Kaya nangyari is, napunta sa alangan yung kanyang kaluluwa. So we have this one in reverse. We have the future in either way. So, parang feeling ko yung kalungkutan dito sa ending na glass pebbles natin. Ibig sabihin lang na gusto niya sabihin sa'yo na yung future walang katiyakan. Kasi remember na yung nangyari sa kanya, biglaan siyang namatay. Maybe could be about accident as you can see here. Okay, so this is nakabaliktad. Ibig sabihin lang nun, meron siguro kayong mga desires, kumare na mga good hobbies naman like artistic hobbies and so forth. Gusto yung sabihin sa'yo na itry mo nang gawin yon kasi hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Okay? So, I really feel yung kalungkutan niya kasi may mga bagay siyang hindi nagawa. Siguro ito yung tipo na hindi niya talaga in-expect na mamatay siya agad. Siguro this is somebody na let's say, wala naman siyang problem sa kalusugan, healthy pa siya, tapos dahil sa nangyari ito, nawala siya, biglaan. So, let's see what else do we have here. Ano pa yung kanya mensahe sa inyo? Okay, so, I really feel na gusto niya sabihin sa'yo na mabait kang tao. At saka, iwasan mo maging arrogante na rin, lalong-lalo na sa materialistic na bagay. Okay. Gusto niya rin sabihin sa'yo na alanganin yung kanyang kaluluwa. Some of them, they're not accepted by heaven, sa langit. So, baka nag-end up sila sa purgatory. So, ayaw nilang mangyari yun sa iyo. And I really feel na nagugulan din sila at naiiyak na rin tungkol sa ginawa nila dati. Okay? So, with the Chariot, parang gusto sabihin na yumaon na to, parang mas mainam pa na parang walang nangyayari sa career. Feeling ko yung depression ng soul na ito. Kasi nangyari sa kanya, swerte siya with regards sa money, sa career. As you can see here, gusto yan sabihin sa'yo na iwasan mo mag-brag post, iwasan mo maging mayabang. Okay, kasi I have a feeling with the lie here, okay? Siguro ito yung tipong soul na nagpo-post sa social media, mahilig siya doon. Okay, nagmamalaki. Okay, kasi minsan, siguro nangyari dito, lalong-lalo na sa Facebook, parang payabangan na lang sa social media. Tapos siguro kung ma-meet up mo sila sa personal, parang ang fake. Magulat ka na, parang di naman ganito yung nasa social media, okay? So, gusto yung sabihin sa'yo, iwasan mo yun. Kasi kung mag-into social media ka, baka ma-addict ka doon to the point na
maging brag poster ka, so iwasan mo yun. Actually, sa inyong reading, sumasakit talaga yung throat ko. Meaning lang nun, parang may blockage siya with regards sa throat chakra. Parang pinipilit ka na huwag maging masyadong extrovert. Okay, so yung kasi yung pagkakamali niya, baka masyado siyang extrovert. So, we have this one. So, malungkot talaga siya, guys. Gusto yung sabihin sa'yo, iwasan mo yung mga tao na bad influence sa inyong buhay kasi baka rin yan din yung nagdadala ng pagkamalas or, pag-sway ways from the Lord, as you can see here, lalo-lalo na sa materialistic desires. Okay, and we have this one, judgment. So, ito yung gusto niyang nabanggit kanina. Gusto yung banggitin na pagdating ng panahon, may judgment. Okay, obserbahan ka ng Panginoon kung paano mo nilusta yung pera mo. Ito yung gusto niyang sabihin sa inyo. At kung gastusera ka't gastusero sa pansarili mo lang, doon ka talaga alangan. Okay, so I feel like ito rin yung gusto niya sabihin sa inyo na iwasan nyo rin maging passionate sa materialistic desires. I feel like this is more likely about collections. Okay, so iwasan yung mangolekta na mga bagay-bagay kasi maybe this is your energy sometimes. Kapag may nagustuhan ka, bibili mo na agad. So, iwasan mo yun. So, with the Queen of Swords and Death, okay, dito siya hindi maka-move on. Nabiglaan talaga siyang namatay. Kasi with the Queen of Swords in reverse, ibig sabihin nun, hindi niya ine-expect yung death. Okay? Wala sa isip niya yung death. Yung endings. Gusto niyang sabihin sa inyo na ganito rin talaga sa buhay. Na hindi mo in-expect yung death. Di natin alam kung kailan parating yung ating katapusan. Kaya ngayon pa lang talaga, guys, dapat ayusin nyo na yung kaluluwa. Actually, pangalawang file na ito na nagsasabi about sa, pag-iingat sa ating kaluluwa. Pag-iingat na huwag tayong gumawa ng masama. So, gusto sabihin ng yumao na to na huwag mo siyang gayahin na materialistic, okay? Kasi dahil nga doon sa pera, natakot na siya. Okay, so, yun nga tungkol sa nabanggit ko, if ever you are someone that is definitely blessed with money, baka napagkalooban ka ng Panginoon nun kasi your mission work is definitely to give for the poor or dun sa mga nangangailangan. Kaya, huwag yung talagang kakalimutan, guys, sa mag-iwan ng pera for charity work. Napaka-importante niyan. And see your life as well. Okay? Kasi hindi maganda na napakadami mong ari-arian pero konti lang yung natulong mo sa mundong ito. Dapat balanse, guys. Okay? Pwede naman sobrang napagbigay. Okay? Kaysa naman sa sobrang yaman mo pero ang onti lang na natulong mo. Nakahiya yun. When the judgment day comes, ito yung pinapalahanan sa inyo ng inyong yumao. Okay, so anyway, that's it with regards to your reading. So, I hope na napulutan nyo ng aral yung buhay ng inyong yumao and pray for this soul kasi I know na malungkot yung kanyang energy kasi nga hindi siya actually nag-end up sa heaven. Okay, doon siya sa gitna purgatory. Okay, maybe yung belief niya sa mahal ng Panginoon yung nagligtas sa kanya at siguro, hindi naman siguro siya gumagawa ng masama, diba? Yung nalungkot lang dito talaga yung materialistic desire, yun siguro yung nag-hold back sa kanya. So, sana matuto kayo sa kanyang pagkakamali, okay? So, anyway, let's focus on, making our souls be worthy of heaven. So, anyway, that's it, guys, and God bless all of you. Sa pumili ng nurture card, ito ang inyong reading. So, let's see kung anong mensahe ng inyong yumao sa inyo.
I don't know why, but I sense ahas. I feel na kailangan mong mag-ingat sa mga tao na salbahe sa inyong buhay. I feel like for some of you, yung kinda mensahe is kinda like in the first reading, which is the abundance card, okay? Kasi parang may mga warnings din dun eh. But yet, I feel like this one has a different message. Parang may kaugnayan lang yung first reading, okay? So, anyway, I feel like you're someone na mabuti. At itong soul ay ginaguide ka niya kung sino yung hudas, okay? Parang tinuturo niya kung sino yung masamang tao sa inyong buhay. Kasi, I feel na kailangan nyo mag-ingat. Because I also feel like you are an authentic person. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, so yung iyong yumao, actually gusto yan sabihin sa inyo that keep up the good work. Kasi I feel na you are definitely in the right way or position in your life. And some of you, you are actually a person na may ginagawang mission for this world and for the Lord. At saka, I really feel like he or she is definitely happy that you are doing these things, okay? So, we have this vow and fight. So, ito yung gusto yung sabihin sa'yo na behind the scenes, meron actually gumagawa ng kalokohan. And with the vow, ibig sabihin lang nun na maybe you're someone that is definitely close sa ating mahal na Panginoon. At saka, you are actually a good person. Kaya yung mga masasamang tao na yan, may ginagawa silang kalokohan behind the scenes to bring you down. Maybe somebody have known that you are a good person at dahil doon, you know, may ginagawa siyang kalokohan na sa inyo. So we have this one, justice and love. So I feel like, yeah, you are definitely loved by this soul because of the reason na you are definitely a just person. And gusto niyang sabihin sa'yo na hindi lang siya yung actually nagsusupport sa'yo, kundi marami rin actually mga souls. At isa na ron ay yung Panginoon natin at yung kanyang mga anghel. Actually, when I hold these cards, kinda like na-feel ko yung hurt sa akin throat. I think that, you know, you shouldn't brag about your good deeds. Okay, so iwasan mo yun. So we have the loss and third wheel. So gusto yung sabihin sa inyo rin na if ever you feel like you are left out or lagi may problem with regards sa connections, he or she wants you to know na huwag ka masyadong mag-cling sa mga taong wala na sa inyong buhay. Kasi, kaya nilayo ng Panginoon yung mga ganitong tao sa inyong buhay kasi may ginagawa silang kalokohan sa'yo behind the scenes. Some of you, you're not aware because you are not focused on those things. Okay? So, I feel na dahil mabait ka, mabuti kang tao, kaya ka pinagtitipan na masasama. At gustong banggitin sa inong kaluluwa that you are definitely protected by heaven, by the angels as well, is what I sense here. So, we have this one, hesitation. So, some of you, meron siguro kayo napansin na parang may blockages, okay? So, gusto sabihin nung kaluluwa na huwag kang magkaroon ng hesitation. Dahil na-stress ka sa mga ginagawa ng mga bullies na yan, huwag kang pahinahan ng loob. Lalo na kung nasa tamang landas ka. And learn to forgive them kasi first of all, you know, if ever you can't forgive, remember yung sinabi ng Panginoon na forgive them for they don't know what they are doing. Same goes with those people who hurt you, who backstab you. They don't know what they are doing. They're just blinded and maybe they're not even aware that they're being used by evil to hurt others that are good. Okay, so hayaan mo na lang sila. Focus ka na lang sa ginagawa mo. At kung sakali man nabully ka, wag mo na lang pansinin. Let go and let God na lang.
So, anyway, we also have this idea. So, gusto sabihin din sa'yo nung kaluluwa or yung iyong yumao that you do have ideas sa sinend niya. Kasi I really feel that it's definitely something that makes you happy. But make sure guys, you withdraw with the wrong person. Kasi, yung mga masasamang tao na yan, mga backstabber yan, kung sakali man nabanggit mo kung ano man ang nagpapasaya sa'yo, baka may gawin silang kalokohan na hindi mo nalalaman, na nanakawan ka na pala, or kung ninakaw yung gusto mong bagay, bila na lang nawala sa inyong bahay, mga ganun ba? So, definitely itago mo yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo guys, okay? Kasi, may mga hadlang sa inyong buhay. So, you have to blind and balance, okay? So, anyway, this is actually good kasi siguro magaling kayo maglihim, okay? Kung sasabihin sa'yo ng kaluluwa, you have to make sure na yung mga tao sa paligid nyo, hindi nila alam that you are definitely balanced. They have to be blinded of what's happening to you. Kasi these people will destroy whatever you have going on once that they know. So might as well be introvert. So, anyway, we have this nurture card. Ibig sabihin lang nun na yung iyong yumao, gusto niya sabihin sa'yo that they do really care for you and they love you, they want to nurture you. Whenever you feel sad and lonely, nandun lang sila. Kasi napansin ko sa inyong reading na puno ng kalungkutan ito nangyayari sa inyong buhay dahil nga sa mga salbahing tao sa paligid mo. And definitely, you are loved as you can see here. So, manatili ka kung saan man ang posisyon mo sa ngayon kasi, dahil doon, minamahal ka. Okay, and anyway, I'm sensing beloved. Alright, so let's see what else do we have here. So, we have this one new. Meron ka sigurong bagong opportunity and we have the friend zone. So, tulad ng nabanggit kanina, may mga taong nawala sa inyong buhay. Siguro mga kaibigan din. So, gusto yung paalam sa'yo ng kaluluwa na nawalan ka man ng kaibigan, ng lover, may parating naman na bago. So, remember that whenever a door closes, another one opens. Okay? So, kaya wag ka mawalan ng pag-asa. So, you have the oops in reverse. We have this love. Wow, you have love twice already. Three. Kasi si nurture, pwede rin ibig sabihin dyan, I love. Okay? So, ibig sabihin lang nun, definitely, whomever, kung sino man tong yumao, mahal na mahal ka niya. Okay? And with the oops in reverse, ibig sabihin lang nun, kung sakali man nagkaroon ng friend zone or may kainitan man noong past, hindi yan nangyari by accident. It has to happen because you really have to get away from those wrong people and take it as a protection from heaven. Kaya nilayo itong mga tao na to. Or may nangyaring ganitong conflict para nalayo kasi ayaw ng Diyos na makipag-deal ka sa mga maling tao. Okay? So, we have the heart. So, could be you definitely have a good heart. That's why you are definitely loved. So, i-maintain mo lang yan, guys. Okay? So, we have the safe. Okay, nalala ko yung kanta na you'll be safe. You'll be safe here. Okay, so pakinggan nyo na lang yun. So, we have the time machine in reverse. So, ibig sabihin lang nun, huwag ka nang bumalik sa past. Meaning, kung ano man ang inalis sa'yo ng Panginoon ng mga tao, huwag mo nang balikan. So, hindi nang gusto sabihin ng yumao sa'yo na mag-push forward ka lang sa inyong life sa ngayon and know na, wherever you're at, you're on the right track. Huwag mo nang balikan yung dating friends mo, yung dati mong kasintahan na pinagstab ka, whatever. Kasi, hindi sila yung mga tao na para sa'yo. So, remember na may parating pang iba na talaga nag-resonate sa inyo, guys. Huwag na kayong pumatol sa mga tao or pagpilitan nyo sarili nyo sa mga tao na hindi nag-resonate sa inyo. Alright? So, let's see kung ano pa yung mensahe
ng iyong yumao for you. Okay, gusto sabihin sa'yo ng yumao na naunawaan ng Panginoon yung iyong nararamdaman sa ngayon. And I feel like you need some healing work to do kasi kung ano man yung napagdaanan mo talaga mabigat, lalo na kung nawalan ka ng, let's say, minamahal na lover or can be friend na talagang minahal mo. I feel na kung sino man yung friend na yung binetray ka niya eh. Siguro may nabanggit siya na hindi mabuti sa inyo and out of nowhere, ginawa niya yun. Habang, let's say, focus ka lang naman sa pagiging mabuting tao, sa inyong religion and so on, bigla na lang may nag-backstab. I really feel na nalungkot yung soul, yung yumao mo nung binetray ka ng taong yun. Yun yung pakiramdam ko eh. Kasi siguro, yun nga, nagtiwala ka masyado sa taong yun, sabay inahas ka. Okay, so hugs to every one of you. Take some time to heal. Okay? So with the King of Cups here, so kung sino man yung kaluluwa, gusto yung sabihin sa'yo na, yun nga, may nag-close sa door, diba? Kung wari nawalan ka na lover or na friend, may parating na bago. And whomever that person is, he or she is definitely kind and loving energy. At siya yun siguro yung bago mong partner with regards to relation or can be a new friend as you can see here. Sa ngayon, kailangan mo lang ng healing work at saka yun nga, healing work kasi baka mangyari dito dahil sa trauma mo, sa nangyari sa'yo before na may nag-backstab sa'yo or so forth, matakot ka na magkaroon ng new friend or new lover. So, take some time to heal about the ending na nangyari between you and that other person. Okay, kasi with the Page of Cups in reverse, kasi kung sino man yung dati na inakala mong mabuti, nag-betray sa'yo, I really feel nawalan ka ng gana ng hope na makita uli ng kaibigan, to be honest with you. Pero pinapalahanan ka naman ng kaluluwa ng yung yumao na hindi lahat ng tao ay masama. Okay? May mga tao na genuine na mabuti. Wag ka lang basta-basta magtitiwala. Yun yung nabanggit din niya. Kasi may mga tao syempre na mapagbalat kayo. So, take some time to be in this knowing first. Knowing moment. Getting to know each other moment first. Para maging kampante ka dun sa parating na tao. Hindi naman mamadali ng Panginoon na itong taon na to, may lover mo to, ganyan. Dapat maging kayo na agad. Hindi ganun. Bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na malaman mo yung ugali ng taong ito at saka makita na rin yung mga red flags and so on para, maging kampante ka if ever this person is good or bad. Parang sasalain mo muna. Okay? Para malaman mo if, this is the one that was sent by heaven or not. Kasi, kaya kailangan mo mag-heal kasi may tendency na hindi mo tanggapin yung cup. As you can see. Because so far your energy is like this, okay? You're that kind loving person. Para siyang same energy with the nurture card kasi si Empress is known as kinda like a mother card. But more grounded, more loving vibe and abundant as well. Okay? So, ganito yung iyong vibe. So, definitely, yung tao na para sa'yo, sana ganito rin yung vibe. Okay? Hindi yung basta-basta na bila na lang dumating sa inyong buhay. Tapos, hindi naman pala siya kagaya mo. So, kaya, bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makilala mo pa na gusto yung tao yun na darating sa inyong buhay. Kasi I really feel ang lonely energy here. Okay. Talagang, parang, okay. Na-feel ko karma. Wait, let's see. Kasi may na-sense pa akong ibang message, okay? Kasi na-feel ko na kung sino man yung past na tao na yun. Kasi parang ganito pa parang
mahigpit pa yung hawak mo sa taong yun. Parang feeling mo magkakabalikan pa kayo and so on. But yet in your reading, sinasabi mismo ng yumao na wag mo nang balikan yun. Kung sino man yung nawala sa inyo, wala na yun. Okay? Wag mo nang ibalik yung bagay na tinapon na. So, kaya nandito si yumao kasi, yun nga, binigyan kanya ng payo. Kasi may tendency na bumalik ka pa sa taong yun. So, anyway, I feel yung karma. Kaya tingnan natin kung sakali man bigyan tayo ng karma reading kasi gusto nilang ipakita rin. Gusto rin sabihin sa ng yumao na yun na galit, parang naiinis din siya dun sa taong nagbetray sa inyo at hindi siya actually supportive sa taong yun na nagbetray. So, itinan natin yung karma about dun sa nagbetray sa inyo kasi gusto nilang ipakita, alright? So, dun sa nagbetray sa inyo guys, obviously, may hindi maganda nangyari kasi I think nagkaroon siya ng opportunity. Whatever opportunity it was, it will end this way. Na mawawala siya. Okay? And with the Wheel of Fortune, so anyway, meron parating na opportunity uli sa kanya, pero hindi niya mag-go after it. Kasi pag naka-upright si Fool, ibig sabihin, this person will go after this opportunity. But this is in reverse, meaning, hindi niya makukuha to. As you can see. Kasi with the High Priestess being in reverse, ibig sabihin lang nun, yung intuition niya ay naka-block. Okay? Parang, hindi ko masasabi na sa tamang pag-iisip or so forth, but yet, this person is not divinely guided. Nakasarado yung kanyang intuition. Hindi niya malalaman yung katotohanan. Parang bang may illusion sa kanyang mind. Magulo yung kanyang isipan. Kaya hindi niya makukuha to. So, we have this one here. So, I'm sensing na siguro itong tao na to, work lang siya ng work. As you can see. But yet, whatever this person is working on to, as you can see, papunta siya dito sa bangin. Tapos may opportunity maganda sana, pero hindi niya makikita. Or di siya makakapag-go after it. Kasi I feel na may nagbablock So, yun yung isa sa karma niya. Siguro naging heartless siya dahil sa pera. Kasi based sa reading, wala siyang parang heart card Parang feeling ko walang damdamin. Okay, so siguro binetray ka rin ng tao na to. Kasi wala siyang heart for you. Okay, hugs to every one of you. Kasi pera lang nasa isip niya. So ito yung katotohanan. Kaya, yung karma niya more likely about sa money rin. About sa career. Na biglang kumuho. Isa rin sa kanyang karma kasi with this card, naka-upright siya. Okay? Kasi, ibig sabihin lang na may opportunity, diba? Pero, meron pa siya iniisip na ibang cups. Kung dumating si opportunity, ito yung mangyari sa kanya, maguguluhan siya. Baka mali yung makuha niyang opportunity nangyari. Talagang ganito. Kasi, hindi maganda yung nakuha niya. Na instead na yung maganda sana, which is a Wheel of Fortune, iba yung pinili niyang cup. Kaya, nag-fail. Kahit na-work siya ng work, feeling ko hindi forever yung work niya. Kasi, I feel na something will block this person from working. Okay? So, anyway, I really feel sad energy. Hugs to every one of you. Take some time to heal. Kagaya ng sinabi ng yumao mo. Okay, kasi nag-aalala din siya sa iyong pakiramdam.
Kasi yun nga, kaka-break up lang siguro ng inyong friendship or ng lover mo. So, take some time to heal para once that the new person comes to your life, you know, you are completely open for it. Okay? So, hugs to every one of you and learn from your mistakes na rin para umiwas na kayo sa maling tao. Okay? So, anyway, that's it. And God bless all of you.